Jesus, the living word, brings, tatlong L po to. The number one is life, the second is light, and the third one is lasting transformation. Sabi po dito sa number one, life, sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life, and I have it to the full. Napakaganda po ng sinabi. Yung magnanakaw dumarating para lang pumatay. Magnakaw, pumatay, at manira. Pero ang Panginoon dumating para bigyan tayo ng buhay, buhay na kumpleto. So, dito po sa promises ng Lord na to sa John 10:10, napakaganda po. Kung meron mang gumagawa ng hindi tama, sin o kasalanan sa ating buhay, pero nandiyan dyan ang Panginoon, bibigyan tayo ng buhay. Bibigyan niya tayo ng buhay na kumpleto at kaaya-aya, kasiya-siya. Just follow the word of God. Yun po. Dito naman po sa number 2, sa light, sabi po rito, Psalms 119, verse 105, "Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path." Napakaganda po ng promise niya. Yun daw pong ating dinadaanan, ating paa, may liwanag sa ating paa, at ilaw sa ating dinadaanan. Ito po yung napakagandang pangako ng Panginoon dahil my word, sabi niya, Thy word. Ibig pong sabihin, kung ang ating pong nilalakaran ay madilim, di ba pwede po tayong madapa? Ito po, ang sinasabi po dito, yung darkness, it's sin. Pag wala po tayong light sa ating buhay, pwede po tayong mapariwara, pwede po tayong dumaan, mapunta sa mga bagay na lalakaran natin, na ang mapupuntahan po natin ay kasalanan. Pero kung meron tayong ilaw sa ating buhay, liwanag, nandoon po sa isip na, nandoon po sa ating spiritual eye, nandoon po sa ating mind, spiritual life na meron tayong liwanag. Ang kasalanan po nakikita natin. Nagkakaroon po tayo ng conviction sa buhay na ito'y kasalanan, alam natin ito'y maglalayo sa Diyos. Kasi nandun na po sa atin, sa buhay natin, yung liwanag, binigay na ng Diyos. Dahil naniwala tayo sa Kanya, sa salita Niya, sa buhay na salita ng Panginoon, nasa atin na po, tinanggap na natin yung liwanag, the light. So, alam na po natin kung saan tayo pwedeng dumaan. Alam na po hindi po to literal na daan. Ito po yung sinasabi po dito, yung way ng life natin. Yung kung paano po tayo mamuhay, kung paano natin i-apply ang mga sitwasyon sa buhay natin. Kasi bilang tao, bilang mga nasa flesh po tayo, may mga temptation na dumarating sa atin. May mga pagkakataon na natutokso tayo na gumawa ng mga bagay. Yan pong gawa ng darkness, hindi natin po yan maiiwasan. Pero as long as nandiyan po tayo sa Word of God, nandiyan binigyan tayo ng light dahil sa pagsunod natin sa living Word of God, alam na po natin iwasan. Makakaiwas na tayo, magagawa na nating avoid yung mga temptation, yung mga sin na pwede nating magawa. Kaya napakalaking bagay po, napakabuti po ng Panginoon na binigyan tayo ng buhay na salita na nanggagaling sa Kanya. Para magkaroon tayo ng kaalaman, matuto tayo na yung mga bagay na pwedeng maging kasalanan natin, maiwasan po natin. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon na gumawa na lang ng gumawa ng kasalanan. Kailangan po tayong matuto, makinig, pag-aralan ng mga salita ng Diyos upang sa ganito pong paraan, ang anuman ng mga kasalanan na pwede nating magawa, pwede po nating maiwasan. Ay din nakakagawa naman po tayo minsan, hindi natin maiwasan, pero mabuti pa rin po ang Diyos dahil ang Diyos po, mabilis magpatawad doon sa mga anak niya na may sincerity po na humihingi ng forgiveness. But God gave us light to know the truth, the bad and good. So maiiwasan po natin yung mga bagay na yon. Sa number 3 po, sabi dito, lasting transformation. Sa 2 Corinthians 5:17, sabi nga po dito, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." Sabi nga po, kung yung pong lasting transformation, ito po yung sinasabi ko kanina na dumaan po tayo sa glory to glory, binago ng Diyos. Pero pag yung nakarating na naipamuhay na po natin yung salita ng Panginoon, ito na po yung sinasabi na yung mga mga tao na nasa papresensya na po ng Panginoon, bago na po tayong nilalang, a new creation. Tapos yung mga buhay po, yung pong pamumuhay natin o yung pagkatao natin noon, nawawala na po yun dahil sinabi nga po dito na yung bagong pagkatao na natin ang nangyayari. Ito po yung sinasabing lasting transformation. Dito po kasi sa salita ng sa living word, ito po yung sinasabi ko kanina, patuloy na binabago tayo ng Panginoon. It's day to day po sa buhay natin.
So pag dumating tayo sa ganitong pagkakataon, alam po natin na nakalimutan na natin, wala na tayo dun sa mga nakaraan, sa buhay, pamumuhay natin na worldly, dati po worldly, kasi ganito, ako po kasi dumanas din ito. Personally po, naka-experience ako ng ganito, na nawala ako sa ministry ng matagal. Then, after po noon, napunta ako sa, although nagsisimba ako noon, before nagsisimba ako, then after the church, may pinupuntahan akong iba. Kumbaga po, mabuti, masama, ganun ang gawa. Nag-mix up ako na magsisimba ako, then after noon, pupunta ako sa iba sa mga worldly things. So, worldly po na ginagawa ko. Yung sinasabing transformation, lasting transformation, hindi ko po yun nararanasan. Empty pa rin po ako nung pagdating ng oras. Pakiramdam ko kulang pa rin. Kahit dumating din po ako sa nagwo-work ako 7 days a week, then 10 to 12 hours a day. Pero kulang pa rin po. Kulang. Wala po sa buhay ko yung sinasabing nagtatransform ako. Napakatagal kong panahon na nakinig ng salita ng Diyos, pero hindi ko po na-i-apply sa buhay ko. Kasi yung Word of God, wala pong pumapasok. So napaka-importante para magkaroon tayo ng lasting transformation. Kailangan po, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, ipamuhay po natin siya.